Kuan ma'am, happy na mo sa kuan ma'am. Kan Jorgito Santisas. Asa man nagikan nga sa Buena? Sagikan sa kuan ma'am, City Prosecutor's Office. Ang kuan ni dili kami mo dawat ana. Adi ka mo dawat Dili. Sige, balik Walay ka na. walay amo dawaton, ibalik na sa ilaha. Sige, sige. Okay. Question. Attorney, paano kung hindi ako mag-file ng counter affidavit do sa araw na binigay sa akin ni Piskal? Nag-counter, hindi ko sumagot. O di ba? Binagbigyan ka ni Piskal. Magiging submitted for resolution. Ibig sabihin nun, didesisyon na niya na, based lang doon sa complaint, magdidesisyon siya kung iaakit, isasampa niya yung kaso mo sa korte. Okay? Yun ang niyan, yun ang mga magiging effect niyan. Okay, so si Attorney Tom Gonzales, tinatalakan niya, anong mangyari kung inaayawan mo ang supina? No? Dahil si Dato Adlaw, nakatanggap na sila ng supina galing mismo sa City Prosecutor's Office. No? Ang supina, yon ang pagbatayan mo para sa counter affidavit mo. Bigyan ka lang ng 10 araw para maghanap ng abogado at gagawa ng counter affidavit. Batay sa supina na pinadala. Yon kasi ang batayan sa reklamo. Alang naman na sasagot ka na hindi ako nang nakaw pero ang reklamo pambubuso, di po ba? So, yon ang batayan. Di nila tinanggap. Ano ang mangyari? So ito'y tatalakayin natin mga kapatid sa supina. Ito kasi talaga ang proseso ng ating hustisya. So may reklamo, yung sinabi ng hepe na si Police Colonel Attorney Mariano, hepe ng Surigao City, at meron pa yung binanggit na posibleng walang piyansa. Pero binigyan ng pagkakataon para sagutin nila sa pamamagitan ng supina at di tinanggap. Tatalakayan natin, pakita natin mamaya. Kuan ma'am, happy na mo sa kuan ma'am. Kan Jorgito Santisas. Asa man nagikan nga sa Buena? Sagikan sa kuan ma'am, City Prosecutor's Office. Ang kuan ni dili kami mo dawat ana. Adi ka Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, so may pinadala ng supina ang City Prosecutor's Office para sa kampo ni Dato Adlaw. So nakita ninyo, pero di nila tinanggap. So anong mangyari? Pwede bang ang Fiscal's Office mag-reset sa naturang isinagawa niyang preliminary investigation dahil wala pang sagot, bigyan ng pagkakataon ng Fiscal? Posible. Pero pwede ba na magiging resolusyon na yan at isumiti sa korte? Pagkatapos, posibleng warrant of arrest na. Okay. Sa mga suking taga-subaybay natin, welcome po. At pakinggan din ang paliwanag ni Attorney Tom Gonzales, no? Kaugnay dito. Pero bago diyan, ipakita yung serve ng supina sa kampo ni Dato Adlaw. Atin mo nang i-acknowledge ang mga pumasok ngayon. No? Welcome sa lahat nating mga kapatid na pumasok. Si kapatid na Ninita Kadiog. Malapit na ang pizza 8 para sa Liangan, Ifugao, no? May Lenten recollection tayo dyan sa Liangan, Ifugao. Si Eco Vlogs, si Christy Concepcion Charot, si Ariel Asparin, si Adili 777, si Victoria Raffles,
Si Rinaldo Sumuok. Si Dolly77 watching from Hong Kong. Si Consuelo Permitis. So, sa ating mga suking taga-subaybay diyan sa pananampalataya at katwiran, Jug Moves, si Gabriel Katubig Avergonzado, sa Basilan, sabi ng exorcist na Basilan, nagkita kami sa UST, dami daw umanong nagsubaybay dyan sa Basilan. Good afternoon, si Annabel Valdez, at sa lahat ng mga suking taga-subaybay, George Vermudo. Okay, so isinerve na ang subpoena. No? Hindi pa yon warrant of arrest. Ang subpoena, yun po ang pagkuha ng fiscal sa City Prosecutor's Office ng panig sa inireklamo. Kapag makatanggap ka ng subpoena, ibig sabihin, may nagreklamo na nasumiti na at ang fiscal ay nagsagawa ng preliminary investigation. Kaya, pinadalahan ka ng subpoena at doon nakalagay din ang mga reklamo. Di ba? Halimbawa, doon din makabatay ang counter affidavit mo, punto por punto, sa reklamo na pinadala sa iyo, no, na dapat sagutin sa loob lang ng 10 araw. So, eto, pinapaliwanag din ni Attorney Tam Gonzales anong posibleng mangyari. No? At ang nagsagawa ng preliminary investigation, yung fiscal sa City Prosecutor's Office, tingnan niya kung may kabigatan ba ang reklamo na isinampa laban sa inireklamo, yung inihabla. No? Kaya nga, sandali, si kapatid na Ninita Kadyog, yes po, address po bro sa Ifugao. Liangan daw, sis. Liangan sa kanilang parokya. Maraming salamat ni kapatid na Jima Cabanis. Liangan Ifugao. Sa parokya ni Father Blair. Okay? So, tuloy po tayo mga kapatid. No? So, ang subpoena, doon ang mga punto por puntong reklamo. Kung maalala ninyo, ano yung sinabi ng Happy mismo sa naturang kaso, may posibilidad na yung kasong walang piyansa katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Balikan muna natin bago yung subpoena. Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large-scale illegal recruitment. In large-scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na nirecruit kasi pinasaligan mo ng trabaho, tapos at the end of the day, dili man bayato ang trabaho na tagpuan mo, that is large-scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? At the same time, kaning qualified human trafficking, considering na may minor sila na na-recruit. So, that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya. At the same time, dili na siya available. Yun. Di billable talaga, no? At nauna din, pinapaliwanag ng Police General na merong process kasi sa kaso, bigyan ng pagkakataon para makasagot din ang inireklamo. Kaya ito na ang pagkakataon, yung pag-serve ng subpoena. Pakita muna natin ang video. Ito. Asa man lagi ka na sa bilang? Pagikan sa kuwan, City Prosecutor's Office. Yung sa man? Kasi nagpadala na. Ang kuwan gani, ang City Prosecutor's Office. Isa mo pangalan? Kuwan, ang tagpadadaan ni ma'am, si Jorgito sa Pisas. Oo, ang nagpadala din sa man. Hindi na City Prosecutor's Office gani ni ma'am. Sa man?
Tupag di bali. Tupag. Kuhaon ni Piskal ito. Right? Bali. Purkag pinapilapit na ni siya ma'am. Ang ako gusto mahibawaan kung kinsa ang nagpadalaan na nga prosecutor. Kaya kami na sila Si Kuya ma'am, si Sa Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado. Oo. Ang kuan na ni dili kami mudawat ana. Adi ka mo dapat. Dili. Sige, balik na. Walay amo dawaton balik sila. Sige. Unsa na siya sir? Kuan ma'am, happy na mo sa kuan ma'am. Kan Georgito Santisas. Asa man nagikan nga sa buwina? Sagikan sa kuan ma'am, City Prosecutor's Office. Kinsa man? Kinsa nagpadala ana? An kuan gani, an City Prosecutor's Office. Kinsa lagi pangalan? Si kuan, si an tagpadadaan ni ma'am si Georgito Santisas. Oo, ang nagpadala kinsa man? Gikan sa City Prosecutor's Office gani ni ma'am. Kinsa man nilagay ang nagpirma na? Tubag kuhaon ni Piskal ani zo side ibali. Purkag pinapilapit man ni siya ma'am. Ang ako gusto mahibawaan kung kinsa ang nagpadalaan na nga prosecutor. Kaya kami na sila Si kuan diha. ma'am, si Kinsa? Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado. Oo. Ang kuan ni dili kami mudawat ana. Adi ka mo dawat din. Dili. Sige, balik Walay ka na. walay amo dawaton, ibalik na sa ilaha. Sige. Okay. Salamat ma'am. Okay, salamat. Yan. Di nila tinanggap ang subpoena. So, paano nila magpalabas ng counter affidavit? So, sa mga di nakaunawa sa pag-serve ng subpoena, isasali natin ng Tagalog ha bago yung paliwanag din na ni Attorney Tom Gonzales kaugnay sa subpoena. Anong mangyari pag di mo yan sinagot sa pamamagitan ng counter affidavit mo? Unsa na siya, sir? So, parang ang nagtanong dito, busis ng asawa ni Mrs. ni Dato Adlaw, no? Si Esther Hilarion Santisas. Okay. Tanong niya, ano daw umano yung dala? Kuan ma'am, happy na mo sa Ito na video galing mismo kay Esther Santisas sa kanyang channel. Courtesy po sa kanyang channel. Sa kanyang Facebook page. Sa kanyang video ito nang iserve ang subpoena. kuan ma'am. Kan Georgito Santisas. So, ang subpoena nakatumbok mismo kay Dato Adlaw, Georgito Santisas. Nagikan nga sa buwina. Sagikan sa kuan ma'am, City Prosecutor's So, ang tanong naman ni Esther Neto, saan galing ang subpoena? Office. Kinsa man? Kinsa nagpadala na? An kuan gani, an City Prosecutor's Office. Sino ang nagpadala? Ang sagot naman, ang City Prosecutor's Office. Kinsa lagi pangalan? Si kuan, si an tagpadadaan ni ma'am si Georgito Santisas. Si Georgito Santisas, yan si Dato Adlaw. Ang nagpadala kinsa man? Gikan sa City Prosecutor's Office gani ni ma'am. So, sino nagpadala? Sabi niya, galing sa City Prosecutor's Office ang natulang subpoena. Kinsa man nilagay ang nagpirma na? Yon, sino ang naglagda? Yon ang gusto niyang malaman, sino ang naglagda. Tupag kuhaon ni Piskal ani zo side. So, gustong makuha yung fiscal na nagsagawa ng preliminary investigation, gustong makuha nila ang side kung may kabigatan ba ang reklamo, no? Halimbawa, yung binanggit sa HEPE na walang piyansa, yung ano ang kanilang dipinsa niyan? So, tinanong dito, sino ang naglagda? Ibali. Purkag pinapilapit man ni siya ma'am. So, ang inireklamo, siya ang
sasagutin talaga niya sa loob ng 10 araw, counter affidavit. So, kung wala siyang mahanap na abogado, pwede siyang pupunta sa Public Attorney's Office, no? Sa Public Attorney's Office para magpatulong sa tinatawag na counter affidavit. Ang gusto mahibaw-an kung kinsa ang nagpadalaan na nga prosecutor. Kay daghang So, ang gusto daw niyang malaman sino na prosecutor ang nagpadala niyan dahil marami ang mga prosecutor. na sila Si Kuan, diha. ma'am, si Kinsa? Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado. So, ang nagsagawa pala ng preliminary investigation kaugnay sa mga kasong patong-patong laban kay George Santisas alias Boy Padlak o Dato Adlaw, itong fiscal prosecutor na ito. Ang kuan ni dili kami mo dawat ana. Di ka mo dawat ninyo? Dili. Sige, balik Walay ka na. walay amo dawaton ibalik. So, kung walang tatanggapin sila, so ayaw nilang mag-counter. Kaya, anong posibleng mangyari dito? Ang fiscal office ba, pwede ba niyang i-reset para bigyan ng pagkakataon na talagang i-counter nila ang reklamo? O pwede nang maggawa ng resolusyon ang fiscal office kaugnay dito? At ano mangyari? Posibleng lalabas na ang warrant of arrest laban sa inireklamo. Pag may subpoena kasi, no, mahaba talaga ang process dahil may counter affidavit. Nakadaan tayo sa mga ganyan. Counter affidavit. Pagkatapos ng counter affidavit, sasagutin pa rin yan sa mga nagreklamo. Yung parang i-rebut yung counter affidavit mo at bigyan ka naman ng pagkakataon na i-counter din ang kanilang sagot. Yan. Hanggang yung fiscal office na nagsagawa ng preliminary investigation. Yun ang proseso, no? Pero kung maidulog yan, magsagawa ng resolusyon ang fiscal, kailangan merong kang intelligence kung ikaw ang inireklamo. Na malaman mo na nasumiti talaga sa korte ang kaso. Kailangan may intelligence ka. Bakit? Kailangan malaman mo kung ikaw ang inireklamo, meron na bang inilabas na warrant of arrest sa korte. Dahil, alam nyo, kadalasan, lalabas ang warrant of arrest Friday ng hapon. O de, makukulong ka sa Saturday at Sunday para sa mga kasong may piyansa. Pero kung di nila tinanggap itong subpoena, malaman sana kung anong pang mga kaso dito sa subpoena na dapat nilang i-counter, no? Dapat nilang i-counter. Kabilang ba dito ang sinasabing katulad sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, no, na walang piyansa? So dapat alam nila 'yan. So kahit sa mga kaso na may piyansa, yun talaga ang proseso. Kung ikaw inireklamo, dapat meron ka talagang intelligence na alam mo, lalo na sa mga legal counsel mo, alam na meron ng warrant of arrest. Kung merong warrant of arrest, so bago ka hulihin ng PNP, kusa ka ng susuko doon sa korte. Kasama yung lawyer mo at yung pangpiyansa mo, no? Kung may piyansa man, pero pag walang piyansa na kaso, abay, rehas talaga ang resulta. Na sa ilaha. Sige. Okay. Salamat, ma'am. Okay, salamat. So, yan. Di nila tinanggap ang subpoena. So, ngayon, paano nila counter yung reklamo, yung counter affidavit nila dahil inayawan nila yung subpoena. So,
So, dahil kadalasan, 10 araw lang ang ibinigay para sagutin mo yung supina na yan. Dahil kadalasan kasi, merong mga pagkakataon na sa pagsagot sa naturang supina, diyan pa lang sa fiscal's office, pwede nang ibasura ng fiscal ng prosecutor batay sa sagot mismo sa counter affidavit. Pero kung makita ng prosecutor na may probable cause talaga, yun na. Resolusyon, then pag makapunta na yan sa korte, lalabas ang warrant of arrest. Okay. So, ito paliwanag ni Atty. Tam Gonzales kaugnay sa paano kung di mo supina. Question. Attorney, paano kung hindi ako mag-file ng counter affidavit do sa Ito, katulad dito, di ba ba? No? Inayawan nila ang pagtanggap sa supina. So, paano nila malaman kung ano talaga ang reklamo na isinampa laban kay George Santisas alias Dato Adlaw? Binigyan sila dito ng pagkakataon para ma-counter yung reklamo. araw na binigay sa akin ni Piskal. Paano kung hindi ako nakapag-file? O kaya hindi pa ako nakakuha ng abogado? O hindi ko pa nagawa yung hindi ko pa nagawa yung counter affidavit ko. Okay? Iba-iba yung insidente, iba-iba yung effect niyan. Okay? Yung mga experience ko, hindi ko na kayang hindi ko na kayang isa-isahin. Okay? Pero bibigyan ko lang kayo ng mga basic na maaaring mangyari. Okay? Number 1, maaari siyang ma-reset. Okay, mare-reset lang siya ng ibang schedule. Attorney, paano pag na-reset? Paano ko malalaman? Yung bakit hindi ako nakapunta? Panoorin mo yung vlog ko. Doon sa kung paano mo susundan yung mga kaso mo, paano mo susundan yung PI mo, yung schedule, di ba? Follow up ka. Sinasabi ko na nga doon sa mga vlog ko, di ba? Follow up mo, punta mo, di ka nakapunta eh. Yung subpina ko, forget ko. Yan. Panoorin mo yan. Para malaman mo kung anong gagawin mo. Kung hindi mo nasipot yung PI, kumari, nagkasakit ka, o kaya na-disgrasya. Yan, mga ganun. Nabunggo yung motor mo, nasiraan ka, yan. Di ka nakasipot ng hearing. Sinabi ko doon sa vlog. Okay, tsagainin yung tsagainin yung panoorin, ha. Yun ang isa sa mga maaaring mangyari. Ma-reset kung pagbibigyan ka ni Piskal. Okay, kung nandun ka naman, kung nakapunta ka naman pero wala kang counter, o di magpaliwanag ka kay Piskal. Di ba? Piskal, wala pa ho akong pangkuha ng abogado, bigyan nyo pa ako ng pagkakataon, 1 linggo, 2 linggo para maagawa ako ng counter ko. Yan ang proseso, mga kapatid. May posibilidad na pagbigyan ng prosecutor kung makiusap talaga, wala pa siyang abogado. So wala pa siyang nagawang counter affidavit. Yan, di ba? I-request mo kay Piskal. Kung pagpinagbigyan ka, di reset. Yan ang problema kung pagbigyan ng fiskal, no? Pwedeng ma-reset. Pero kung gusto talaga ng fiskal na kailangan sagutin mo, maglabas ka ng counter affidavit sa loob ng 10 araw, kailangan talaga wala kang malapitang abogado, punta ka sa public attorney's office. Pero makiusap ka, huwag kang magmamatigas na, Piskal, ang bilis ang oras eh. Hindi pwede yan, Piskal. Huwag kang magagaganong kay Piskal. Makikiusap ka kasi wala kang counter eh, ha? So yan ang mga maaaring mangyari, wala ka. Sige, bibigyan pa kita ng 1 linggo, ha? 2 linggo, humanap ka ng abogado. Para makagawa ka ng counter. Yan ang maaaring mangyari kung hindi ka makapag-file agad ng counter. And pangalawa, syempre, hindi ka nag-counter, hindi ka sumagot. Dito kasi ang sistema, halimbawa, yung fiscal, lalo na sa offending religious feelings, ang problema kung ang fiscal, tulad sa nangyari sa amin, ang fiscal ay Iglesia ni Cristo. Kaya, kahit na sinagot yung supina, punto por punto, ay may resolusyon talaga na inilabas at nasumiti sa korte. No? Kaya, nang nasumiti ang korte, meron pang pwedeng magawa diyan ang abogado.
yung private lawyer mo. Pwede silang dudulog sa Department of Justice. Oh. So mahaba pa talaga, no? Mahaba pa. Pero ang problema sa Department of Justice, tulad sa mga nadaanan naming kaso, matagal mag-aksyon. Kaya may ibang opsyon na naman ang abogado. Doon sa korte mismo. At pag ma-review sa judge, talaga na may absent sa elemento sa tinatawag na reklamo, yon pwedeng ibasura yan sa judge. Yon. Pag ibasura yan sa judge, may nadaanan tayong ganyan mga kapatid, pwede din na mag-apila yung nagreklamo. Kaya di pa matapos. So, ibig sabihin, nabasura ng judge, meron kang piyansa. Pero pag ang nagreklamo ay nag-apila, matapos na basura, di po pa yun makuha yung piyansa. Okay, tuloy muna natin si Attorney Atam. O, di ba? Binagbigyan ka ng piskal. Magiging submitted for resolution. Ano yung submitted na yan? Ilang beses ko na diniscuss yan. Panoorin yung vlog ko na resolution. Tsaka yung mga sumpina ko, forget ko yan. Yung mga yan, dinidiscuss ko na yun dyan. Ibig sabihin, magre-resolve na si piskal. Di ba? Na based on, doon sa complaint lang, wala kang depensa eh. Di ba? Inaakusahan ka, nanghipo ka, ng boso ka. Hindi mo man lang nasabi to na hindi po ako yun, yung kapatid ko po yun, yung kakambal ko, kamukha ko, akala niya ako. Yan, kailangan talaga na may counter affidavit para sa fiscal, sa prosecutor na nagsagawa ng preliminary investigation. Paano mo i-counter yung reklamo? Halimbawa, ito reklamo ng buso. Hindi ko ng buso, bulag ako. Hindi mo nasabing depensa mo. Hindi ka nag-counter eh. Di ba? Yun ang importansya ng counter affidavit. Di ba? At least mabigyan mo man lang sana ng linaw o masabi mo yung side mo hindi ka nag-file. Sabi ni Piskal, wala yung yung accused submitted for resolution. Ibig sabihin nun, i-desisyon na niya na based lang doon sa complaint. Magdidesisyon siya kung iaakit, isasampa niya yung kaso mo sa korte. Okay? Yun ang ano niyan, yun ang mga magiging effect niyan kung hindi ka mag-submit ng counter affidavit. Attorney, kailangan ba ako yung accused, kailangan nandun ako pag magpa-file ako ng counter affidavit? Kailangan nandun ka. Kasi kahit na pumunta doon yung abogado mo lang na may dalang counter affidavit, kung wala ka naman doon, sino susumpa ron? Kasi susumpa ka. Pagkatapos, kailangan pa yung dalawang government ID talaga sa counter affidavit mo. Dalawang government ID. At lalagdaan mo pa yan. At susumpa ka pa. Sumpa mo yun kay Piskal eh. Sasabihin sa Piskal, pinapatotohanan mo ba to? Nakalagay dito. Walang pumilit sa'yo. Opo. Sasagot ka sa kanya eh. Tataas mo yung ano mo eh. Raise your right hand. Gaganon ka kay Piskal eh. Susumpa mo eh. Wala ka dun eh. Di ba? Hindi pwede. Hindi tatanggapin yun. Di considered as parang wala ka rin counter. Yan malino tayo dyan. Pag magpa-file ng counter affidavit, kailangan andun ka. Yung respondent. Yung respondent pala, hindi pala accused. Respondent ka pa lang kasi hindi ka pa naman akusado eh. Hindi pa naman... Respondent pa lang. Dahil nasa fiscal's office pa ang naturang reklamo at nasa preliminary investigation. Pero, pag nasa korte na, magiging akusado ka na. Hindi ka pa naman nasasampahan ng kaso sa korte. Attorney, pwede bang SPA ko na lang yung tatay ko kaya yung kapatid ko? Hindi pwede SPA dyan, ha? Hindi pwede. Attorney, paano kung yung abogado ko na lang manunumpa? Bakit yung abogado ba ang respondent? Ha? Hindi pwede, kaya kailangan nandun ka. Okay. Nasubukan ko na din yung SPA na yung katedral noon ay niransak ang katedral noon, At ako naka-assign kasi sa katedral noon. So niransak.
yung mga pare namin, busy sila. So ako ang binigyang SPA para dahil nahuli yung mga nagransak. Kaya sinampahan talaga ng kaso. Okay? Oh. Ngayon, kung hindi ka talaga pwede, hindi ka available, at kung nandun yung abogado mo, yung attorney mo na bahala mag-explain. Oh, ako, maraming beses ko na nagawa yan na tulad nung yung client ko, nagkaroon ng COVID. Siyempre, in-explain ko, fiscal, hindi po siya, dala ko na po yung counter, pero hindi po natin pwede papuntahin yung, fiscal, kasi COVID patient. O kaya, kaka-recover pa lang. Basta may explanation. Diba, maiintindihan naman ng mga, ng mga fiscal yan. Okay? Pero, ibig sabihin nun, okay na. Submitted na, nakalusot na. Hindi yun. Ibig sabihin nun, i-reset na lang ng ibang araw para pumunta ka pa rin. Siyempre, hahanapin ka pa rin ni Piskal para isubmit mo yung counter affidavit, ikaw yung manunumpa, ikaw ang pipirma sa harapan ni Piskal. Ganon. Okay? Yan. Ang problema ngayon, kung ano ang mangyari na di nila tinanggap yung subpoena. So, walang counter affidavit. Marisit ba ito ng fiskal o magpalabas na siya ng resolusyon nito? So, di nila nakita kung ano ang reklamo. Maalala ninyo, balik natin ang hipiha, may kaso na pinag-aralan nila na walang piyansa. Ano yon? Kung naay elemento ng qualified human trafficking at the same time large-scale illegal recruitment. In large-scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na nirecruit kasi pinasaligan mo ng trabaho, tapos at the end of the day, dili man bayato ang trabaho na tagpuan mo, that is large-scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? At the same time, kaning qualified human trafficking, considering na may minor sila na na-recruit. So, that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya. At the same time, dili na siya available. Nag-file tayo ng usurpation of authority, trafficking in persons, at iba't iba pang kaso, warrant of arrest will be issued against the members ng focus na report. Only then can we implement yung warrant of arrest. The location is Cordon. Nga ay pulis karon diri sa among likod. Ambot unsay tuyo ini nila kuman. Anong niyaman ni sila maglibot-libot sa amo? So, yun, pinabantayan na ang kanilang lungga, no? Para di na maulit pa yung pagpasarado nila. So, abangan na lang natin anong resulta nitong lumabas na ang subpoena, ngunit di tinanggap nila. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Bradwindel Talibong. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the